Umuugong ngayon ang balita na interesado ang Golden State Warriors kay Josh Giddey at nakipag-ugnayan na umano ang kuponan sa kampo ng manlalaro ayon kay Jake Fisher. Ang development na ito ay kasunod ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng kampo ni Giddey at ng Chicago Bulls hinggil sa hinihingi nitong kontrata na nasa $30 million kada taon. Sa kasalukuyan, restricted free agent si Giddey, ibig sabihin may karapatan pa rin ang Bulls na tapatan ang anumang alok mula sa ibang team, pero kung patuloy na hindi sila magkasundo sa terms, maaaring lumipad ang Australian guard sa ibang destinasyon. Noong nakaraang season, nagrehistro si Giddey ng solidong averages na 14.6 points, 8.1 rebounds at 7.2 assists sa loob ng 70 games para sa Chicago Bulls. Ipinakita niya ang kanyang versatility bilang isang 6'8 playmaker na kayang magdala ng bola, makahanap ng open teammate at tumulong sa rebounding. Bagamat may ilang issue sa shooting consistency, nananatili siyang valuable asset para sa mga team na naghahanap ng secondary ball handler na may taas at court vision. Para sa Golden State, malinaw ang dahilan kung bakit nila nais makuha si Giddey. Una, unti-unti nang binabawasan ang minutes ni Stephen Curry. Pangalawa, swak sa positionless basketball style ni Coach Steve Kerr si Giddey, isang high IQ player na kayang mag-operate bilang point forward. Ang ganitong klaseng versatility ay matagal nang inaasam ng Warriors, lalo na tila nasa dulo na ng championship window ang kanilang core. Kung sakaling matuloy ang move na ito, magiging malaking hakbang ito para sa Warriors sa kanilang pag-retool habang pinapanatili ang competitiveness sa Western Conference. Samantala, sa gitna ng mga headline na patuloy na umiikot kina LeBron James at Luka Doncic, tila tahimik pero matalino ang naging galaw ng Los Angeles Lakers sa undrafted free agent market matapos mapunta sa kanila ang dating Villanova standout na si Eric Dixon. Matapos ang 2024-25 NBA Draft, inaasahang pipirma si Dixon ng two-way contract kasama ang Lakers, ngunit naudlot ito dahil sa isang injury na nagtulak sa kanyang mawalan ng pagkakataong makapaglaro sa Summer League. Sa kabila nito, nanatiling interesado ang Lakers sa 24 years old na forward at kalaunan ay pinapirma siya sa isang Exhibit 10 deal, isang kontrata na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na manatili sa development pipeline ng team. Si Dixon ay may dalang solidong resume mula sa kolehiyo. Tumapos siya bilang all-time leading scorer ng Villanova at nanguna sa buong Division I sa scoring noong nakaraang season matapos magtala ng 23.3 points per game. Bukod dito, isa rin siyang threat mula sa labas, nagtala ng 40.7% shooting mula sa 3-point range sa 7.2 attempts kada laro. Isang malaking pag-usbong para sa isang dating traditional low-post player. Hindi rin matatawaran ang kanyang clutch gene, kabilang na ang 38-point performance laban sa Maryland noong November 11. Gayunpaman, naging hadlang sa kanyang draft stock ang kanyang edad at kakulangan sa lateral quickness, dahilan kung bakit siya hindi na-draft. Sa ngayon, inaasahang magsisimula si Dixon kasama ang South Bay Lakers sa G-League upang patunayan na siya'y 100% ng healthy at handang makipagsabayan. Ayon sa mga ulat, nananatiling bukas ang posibilidad na mabigyan siya muli ng two-way contract bago magsimula ang regular season, isang pagkakataon na pwedeng magbukas ng pinto para sa kanyang NBA debut. Sa mga nakaraang taon, kilala ang Lakers sa pagbibigay ng platform sa mga underrated na manlalaro gaya ni na Austin Reeves at Alex Caruso. Kung magpapatuloy ang pag-unlad ni Dixon, maaaring siya na ang susunod na hidden gem mula sa Lakers development pipeline, isang napakahalagang asset lalo na sa gitna ng matinding kompetisyon sa Western Conference. Samantala, sa nalalapit na paghaharap ng Germany at Slovenia para sa mga preparation games ng Eurobasket ngayong 2025, nagbigay naman ng matinding papuri si Dennis Schroeder kay Luka Doncic. Ayon sa German team captain, isa raw si Doncic sa mga pinakamahusay na manlalaro sa buong mundo. Hindi lang dahil sa kanyang walang katapusang scoring ability, kundi dahil na rin sa kanyang mataas na basketball IQ at galing sa paggawa ng tamang desisyon sa bawat possession. Matatandaang nitong off-season ay dumaan sa malaking physical transformation si Doncic, kung saan nabawasan siya ng timbang at naging mas mabilis sa court. Bukod pa rito, pumirma rin siya ng bagong contract extension sa Los Angeles Lakers at ang susunod na misyon ay pamunuan ang koponan patungo sa NBA Championship. Ngunit bago iyon, tutok muna si Doncic sa kanyang national team duty. Dagdag pa ni Schroeder, si Doncic ay isang fierce competitor na laging gustong manalo. Sa kanilang nalalapit na sagupaan, inaasahan ng fans na ipapamalas ni Doncic ang kanyang bagong anyo at mas pinahusay na laro. Samantala, hindi rin pinalampas ni Schroeder ang pagkakataong purihin ang kanyang kababayan at teammate na si Franz Wagner. Ayon sa kanya, Franz is a future all-star. Bagamat hindi nakapasok sa all-star game nitong nakaraang season dahil sa injury, naniniwala si Schroeder na si Wagner ang magiging X-factor ng Germany sa Eurobasket. Bukod sa husay sa paglalaro, pinuri rin ni Schroeder ang magandang ugali ni Wagner, bagay na lalong nagbibigay halaga sa kanyang presensya sa loob at labas ng court. Hangad ng German at Orlando Magic fans na manatiling malusog si Wagner ngayong taon habang siya ay patuloy na umuunlad bilang isa sa mga pinakamahuhusay na young stars ng liga. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa showdown ni na Schroeder at Doncic? At makakapasok kaya si Wagner sa All-Star sa susunod na season?